Kahit pa buhay ang kabayaran, mag-iingat ka dahil baka yan ang ikapahamak mo at magsisi ka habang panahon. Muli natin buksan ang isa na namang kwento ng kababalaghan na ating pamamagatang Orasan ng Buhay. Sa isa na naman Gabi ng Lagi. Hoy, Franco, ano ba? Gumising ka na nga. Kanina pa tumutunog yung alarm clock mo. Ayaw mo pa rin bumangon dyan sa banig. Abay, tanghali na oh. Mag-aalas 6 na ng umaga. Huwag mong sabihin hindi ka na naman papasok. Anong Bumangon ka na dyan at tanghali na. Ano ba? Hindi ka pa rin makikilos dyan? Palibasa lasing ka na naman kagabi. Kaya ayaw mo na naman bumangon dyan. No, na. Ano ba? Bigil ka na nga. Bilisan mo na. Malilate ka na sa construction. Dapat kasi sa'yo, hindi na naglalasing. Dahil kapag nalalasing ka, naapektuhan ng trabaho mo. Hindi na ako magtataka kung isang araw, bigla ka nalang tanggalin sa trabaho. Foreman, ipinapatawag niyo raw ako? Oo. Bakit ho? Kailangan magbawas tayo ng tao. Ho? At kasama ka sa mga tatanggalin. Ano ho? Pero, Foreman... Pasensya ka na, pero nahalata na ng mga nasa itas ang palagi mong pagliban sa trabaho. Kaya wala na akong magagawa. Baka naman ho pwede pa ako makiusap. Pangako, pagbubutihan ko ng trabaho ko, hindi na ako absent. Natatandaan mo ba nung minsan sinita kita? Dahil sa pagliban mo sa trabaho na walang paalam. Ilang beses mo nang ginawa yun. Nangako ka na hindi na uulit, pero hindi mo yun tinupad. Foreman. Oh, eto na ang sahod mo para sa linggong ito. Sana makahanap ka kaagad ng ibang mapapasukan mo. At sana pagbutihin mo. Dahil kawawa ang pamilya mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Franco. O ano ngayon? Di wala ka ng trabaho. Wala na rin tayong makakain. Kung sana tinigilan mo yung pag-inom-inom mo, sana hindi nangyari ito. Tumigil ka na nga! What? Ikaw may kasalanan kung bakit tinanggal ako sa trabaho. Ano? Ako? Oo! Oy, teka. Bakit akong sinisisi mo sa kapalpakan mo? Dahil nagdilang anghel ka. Kung hindi mo sana sinabing baka tanggalin ako sa trabaho, sana hindi ako inalis. May trabaho pa sana ako ngayon. Kasalanan mo, Magda eh. Kasalanan mo! Ano? Trabaho lang ba pinoproblema mo, pare? Oo, pare. Paano naman kasi mga walang puso yung mga boss namin sa konstruksyon na pinapasukan ko? Di mo lang inaisip na may pamilya akong pinapakain. Di na sila naawa. Palibasa, mapipera. Kaya hindi nila naiintindihan ang mga tulad natin. Di ba, mga pare? Pre, tama ka dyan. Ako, pare, hindi ko pinoproblema ang trabaho. At hindi ko rin pinoproblema ang pera. Talaga? Kasi ang trabaho, nandun lang sa tabi-tabi. Andyan lang din lang ang pera. Pinupulot lang. Kailangan lang malakas ang loob mo. Bakit? Ano ba yung trabaho mo, pare? Bakit?
Gusto mo sumama? Oo! Ngayon pa, wala akong hanap buhay. Kahit ano pare, papatulang ko yan. Talaga, ha? Oo! Teka, ano mo yung trabaho mo, ha? Ano ba yun? Bukas ng gabi, pare. Malalaman mo. Ha? Inom tayo. Ay, sino tayo, Pare, hindi ko yata kaya ito. Kaya mo, pare. Kailangan mo ng pera, di ba? Oo. Saka nangako ka sa akin na kahit na anong trabaho papasukin mo. Ito na yun. Kaya tatagan mo loob mo. Pero... Kaya na. Papalapit na. Sige, handa ka na. Sige na, lapitan mo na. Pare... Ano pa hinahintay mo, pare? Sige na. Oo, una. Bahala na. Ito na. Huwag kang kikilos ng masama. Hold up ito. Akin ang pera mo. At ang alas mo. Pati cellphone. Tulungan niyo ako! Tumigil ka! Gagawin ko! Sige yan! Tumakbo na pa palayo! Hindi! Nagpaparating ang pulis! Anong gagawin ko? Tingin! Hinahabol nila ako. Bibilisan ko bang pagtakbo? Hindi lang ako dapat abutan. Kaya mo tumigil ka! Dito pa kayo sa'yo! Binabaril nila ako. Ayaw mo tumigil talaga! Magda? Nay! Si Franco, hindi ba umuwi kagabi? Hindi nga ho eh. Siguradong nalasing na naman yun, kaya hindi na naman nakauwi. Ay, nakukonsumi na talaga ako sa lalaking yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. May kumakatok. Ako na ho. Chuck, si Franco na yan. Sandali! Hindi makapag-antay. Andiyan na! Bakit ngayon ka lang? Saan ka nang galing, ha? Pulis? Dito po ba ang bahay ni Franco de Dios? Oo, ho. Dito nga ho. Ako hong asawa niya. Bakit ho? Sumama ho kayo sa amin. Saan? Dahil sangkot ho sa pang-hold up ang asawa niyo eh. Ano? At ikinalulungkot ko pong sabihin, patay na ho siya. Magda? Magda, sino yan? Nay? Bakit ba mga pulis? Nay! Si Franco! Patay na ang asawa ko! Ha? Franco! Nasaan ako? Ang init! Anong lugar ito? Ano itong mga nakikita mo? Mga taong nasa... Sino? Hindi. Anong lugar ito? At sino ka? Nasaan ako? Mare, nakikiramay ako. Salamat. Kakalungkot naman ang nangyari sa kanya. Hindi ko akalain na... Ano? Sabihin mo. Tuloy mo, Josie. Mare. Bakit hindi mo sabihin? Na-hold-upper palang asawa ko? Kaya siya napatay ng mga pulis? Mare, huwag kang magagalit. Hindi ko naman sinasadya. Sige!
Sige, pulaan niyo ako. Pagtawanan niyo ako. Bakit? May metutulong ba kayo? Ha? Kayong lahat! Ay! Umalis ka na! Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo! Umalis ka na! Dapat kasi hindi ka na lang nagpunta ron eh. Napahiya ako. Pinagsisigawan ba naman ako? Pinagtabo yan. Pasensya mo na. Magulo yung isip ng tao eh. Ay kahit na. Abay hindi niya dapat ginawa yun sa akin. Kumari niya ako. Palibhasa. Hulda pa yung asawa niya. Nakakahiya. Baka naman nagipit lang yung tao. Kaya niya nagawa yun. Ay naku, Gilier. Kahit ano pang hirap, kahit gaano kahirap ang tao, hindi niya dapat ginawa yun. Masama yun. Kaya karmang dumating sa kanya. Nadamay pati kanyang pamilya. Josie. Alam mo, bagay lang kay Franco yung nangyari sa kanya. Dahil ang mga tulad niya, ang dapat na mawala sa mundo. Mga problema sa lipunan. Pweh! Totoo ba ito? Nararamigin na ako. Ayoko dito. Hindi ko gusto ang lugar na ito. Totoo ba ito? Gusto ko mabuhay. Gusto ko pagmakasama ang pamilya ko. Ano ka ulit? Oo. Mabuhay na. Sabihin mo kahit anong gagawin ko. Ayoko manatili sa lugar na ito. Ayoko dito sa impyerno. Kawawa naman ang anak ko. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa kanya. Halos lahat naman hindi makapaniwala balae. Ako nga hanggang ngayon nagtataka pa rin. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Huldaper ang anak ko at nagbayad lang siya sa kanyang ginawa. Nakalulungkot lang isipin. Sa ganong paraan nagwakas ang buhay niya. Ipagdasal na lamang natin ang kanyang kaluluwa. Siya nga pala si Magda nasaan? Pinagpahinga ko muna. Halos wala pa siyang tulog simula kagabi. Ganun ba? Oo. Kawawa naman siya. Kawawa naman ang pamilya ng anak ko. Buhayin mo lang. Bilisan mo na. Huwag kang mahilig. Gagawin ko na sila. May gusto lamang ipakita sa'yo. Ha? Nakikita mo ba ang malaking orasan na yun? Oo. Bakit? Ang orasan na yan ay ang buhay mo. Kapag hindi ka lupat sa kasunduan, hindi na magalaw ng orasan kasabay ang magpindig ng puso. At kapag tumigil yan, o dyan yung
Hindi mangyayari yan. Gagawin kong lahat. Mabuhay lamang ako. Hindi na ako kailan magbabalik pa sa kasuklam-suklam na lugar na ito. Hindi na, Lucifer. Lintik namang asong yan, oo. Kanina pa alulong ng alulong. Buisit. Baka naman may nakikita. Ano naman hong makikita niyan? May paniniwala ang mga matatanda na kapag umaalulong ang mga aso, ibig daw sabihin niyan, may nakikita itong mga nilalang sa dilim, maaring maligno, mga ligaw na kaluluwa o engkanto. Ho? Tayo naman. Naniniwala pa kayo sa ganyan? Sa panahon ba namang ito? Magda, kahit sa anong panahon, hindi sila nawawala. Nariyan lang sila sa palipaligid. At kaya umaalulong ang mga aso dahil nakikita niya ito. Ay, nako. Ewan. Basta ako, hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Hindi ho totoo ang multo, maligno at engkanto. Anong? Magda, ang ataol ni Franco. Anong nangyayari? Buksan niyo ko! Magda. Hindi ako makahinga! Ayun po, composition na. Gagaling sa loob ng ataol. Buksan niyo to! Magda! Si Franco! Siya nga ang nagsasalita. Ang bangkay ng anak ko. Uy, ano nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Diyos ko! Iyan niyo ako ng tubig! Bangko! Bigyan niyo ako ng tubig! Magda! Nawalan siya ng malay tao! Oh, saan kayo pupunta? Tulungan niyo ako! Si Magda! Nawalan siya ng malay tao! Oh! Magda, buhay ako. Hindi patay. Oh, hawakan niyo ako para maniwala kayo. Ayoko. Ayoko. Lumayo ka sa akin. Patay ka na. Huwag ka lalapit. Anak, paanong nangyari? Halos 3 araw kang patay. Paano ka nabuhay at saka naimbalsabo ka na? Imposible. Mahabang kwento, Itay. Bakit? Hindi ba kayo natutuwa na nabuhay ako? May sa demonyo ka yata eh. Magda, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Franco, pagpasensyahan mo na ang asawa mo. Nabigla lang siya. Kahit sino naman, mabibigla sa nagyari. Kahit na ako. Parang ayaw kong maniwala. Ay, nakikita niyo na. Ayaw niyo pang maniwala. Parang sa tingin ko tuloy. Mas gusto ninyo, patay na talaga. Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang eh. Kasakit naman kayo ng damdamin. Pero di bale, ang mahalaga nakita ko kayo. At magkakasama-sama ulit tayo. Anak. At hindi ko na kayo iiwan kahit kailan. Hindi na. Ayoko, Itay. Magda. Franco, hindi ka ba kakain? Huwag mo sabihing mauupo ka na lamang dyan at panunuorin mo kami. Hindi ako nagugutom, Itay. Kahapon ka pa hindi kumakain ah. Baka magkasakit ka na niyan. Hindi ako magkakasakit, Magda. Huwag mo akong alalahanin. Sige na, tuloy niyo lang pagkain niyo. Oh,
Nene, bakit? Bakit biglang umiyak ang apo ko? Baka hindi gustong pagkain. Nene anak, bakit? Halika, susubuan kita. Ayoko sa'yo. Anak? Teka, anong nangyari doon? Natakot siya sa'yo. Ha? Natatakot sa yung anak natin. Anak, hindi ka dapat matakot sa tatay mo. Hindi ka naman niya sinasaktan, hindi ba? Mabait naman siya. Ayoko sa kanya, nanay. Dati naman lagi kang yumayakap sa kanya. Hinahanapan mo pa nga siya ng pasalubong kapag dumarating siya galing sa trabaho. Ayoko, takot ako sa kanya. Bakit? Kasi nakita ko siya. Nakita? Opo. Nakitang ano? Doon sa malaking salamin, sa kwarto niyo. Ang tatay, meron siyang buntot at sungay. Ano? Sinabi yun ng apo ko? Oho, Itay. Kinalabutan nga ho ako eh. Bata si Nene at hindi siya magsisinungaling. Magda. Tay, maaaring totoo ang sinasabi ng anak ko. Ewan ko, pero ngayon ko lang naisip to. Hindi niyo ho ba natatandaan bago nabuhay si Franco? Ha? Kayo ho ang may sabi na kapag umaalulong ang aso, ibig sabihin may nakikita itong kakaiba. Ibig mong sabihin naniniwala ka? Ewan ko ho, pero ang totoo, naninibago rin ho ako sa asawa ko ngayon dahil hindi siya kumakain. Puro tubig lang ang hinihingi niya. Magda. Tay, ayokong sabihin ito pero hindi nga kaya? Hindi nga kaya ay ano? Hindi kaya isang impostor si Franco? Ang ibig ko sabihin, ang kasama natin ngayon, hindi kaya totoong isa siyang demonyo? Magda, imposible. Kitang-kita natin na bumangon siya sa ataol. Si Franco yun. Ang anak ko. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Tay. Magda, buhay ang anak ko. At hindi siya isang demonyo. Kakaibang nararamdaman ko. Bakit parang nanghihina ako? Parang kinakapos ako ng paghinga. Ano bang nangyayari sa akin? Malapit na ang oras. Gawin mo na bago maging huli ang lahat. Si Lucifer. Ang kasunduan. Tama. Ang kasunduan namin. Dapat kong tuparin. Kung hindi, mamamatay ako. Aray. Biglang sumakit ang mukha ko. Ano itong nakakapa ko sa mukha ko? Sugat. May sugat ako at... Ano to? Uod. May lumalabas na uod sa aking sugat sa mukha. Hindi. Malapit na ang oras, Franco. Kailangang matupad ko ang kasunduan namin. Ayokong mamatay. Ayoko! Kailangan ko magmadali bagong maging huli ang lahat. Pero sino? Sino ang taong pipigil ng aking kamatayan? Sino? Alam ko na.
Si Gilyar. Tama. Ang traidor na yon. Siya ang uunahin ko. Siya ang magsasalba sa akin sa tiyak na kamatayan ko. Ang hayop na si Gilyar. Bakit ba hindi ako makatulog? Kanina pa ako pabiling-biling sa higaan. Pero di ako makaramdam ng antok. Baka may nakakaalala sa akin. Pero sino naman? Uy, may kumakatok. Sino kayang? Gabing-gabi na eh. Sandali! Sino kayang buwisit na bisita kong ito? Langya naman. Gabing-gabi na eh. Mangi-istorbo ka pa. Madala ha? Kumusta ka? Traidor kong kaibigan. Franco. Halika. Samahan mo ako. May pupuntahan tayo. Marami tayong dapat na pag-usapan. Pare, ano gagawin natin dito? Bakit nandito tayo sa may bakanting lote? Madilim dito, pare. Sana sa bahay na lang. Nag-iinuman na lang sana tayo. Hindi. Gusto ko walang ibang makakita at makarinig sa kung anong pag-uusapan natin. Kung yung nangyari noon ang pag-uusapan natin, pare, humihingi ako ng pasensya. Nagipit lang ako eh. Hindi ko naman gustong gawin yun. Kaya lang, kailangan eh. Sana naman para maunawaan mo ko. Hindi naman pwedeng samahan pa kita sa ganung pagkakataon. Dapat kanya-kanya tayo doon. Yung mga ganun. Pinabayaan mo ako, pare. Kaya ako napatay ng mga pulis. Pare, hayaan mo, babawi ako. Gagawin ko kahit anong gusto mo. Total, nabuhay ka naman, di ba? Makakabawi ka na ngayon. Dahil ikaw ang makakasagot sa problema ko. Talaga? Talaga ibig sabihin na amanos na tayo? Oo. Amanos na tayo. Sabihin mo lang, pare, gagawin ko. Teka. Ano yung nasa mukha mo? Bakit parang may sugat ka at mga... Tama ka. Sugat nga. At mga uod. Ha? Pero ito ay dahil sa kagagawan mo. Ha? Teka. Bakit may kutsilya ka? Ano gagawin mo dyan? Katapusan mo na! Ha, pare? Traidor! Wag! Tama, wag, pare! Wag! Lumuluwag na ang paghinga ko. At ang mukha ko. Nawala ang sugat. At ang mga uod. Hindi na ako mamamatay. Hindi na. Natupad ko na ang kasunduan namin. Oh, Franco? Saan ka galing? Nay, sa labas ho, nagpahangin. Wala ka kagabi. Hinanap ka ni Magda. Ha? Saan ka ba nagpunta? Nay... Sagutin mo ko. Saan? Debeng! Ay! Franco! Enteng, bakit? Ano, tumahangos ka? Masamang balita. Ha? Si Gilyar, ang asawa ni Josie, pinatay. Ano? Oo. Sino pumatay sa kanya, Enteng? Ayop ang may kagagawa nito. Kung sino man siya, sana mamatay na siya. Josie? Josie, nakikiramay ako. Salamat Aling Debing. Ay, nandyan nga pala si Magda sa labas.
Paalisin niyo siya. Ayoko siya makita. Josie. Gawin niyo sinasabi ko. Huwag niyo siya papapasukin dito. Kung ayaw niyong kaladkarin ko papalabas ng pamamahay ko. Ngayon lang nangyari ito na may pinatay sa lugar ni na Franco. Oo nga't usap-usapan na masama ang ugali ni Gilier. Pero wala naman siyang seryosong kagalit. Kahit papaano marunong din siyang makisama. May nagbukas ng pinto. Sino? Si Franco. Saan siya pupunta? Bakit nagmamadali siyang lumabas sa ganitong oras na gabi? Baka naman makikipaglamay kay Gilier. Anong sinabi mo, Dibing? May pinatay na naman. Pinatay? Sino? Si Lando. Yung anak ni Patring. Ha? At katulad ni Gilier, pinatay din siya sa saksak. Usap-usapan ngayon dito sa lugar natin na iisa lang ang taong pumatay sa kanila. At naniniwala sila may serial killer nagbagala ngayon dito sa atin. Nakakabahala na ang nangyayari sa lugar natin. Oo. Kaya dapat tayo mag-ingat nang hindi tayo maging biktima ng mamamatay taong yon. Magaling. Dalawang kaluluwa na nabigdan sa aking koleksyon. Ganyan niya, Franco. Huwag kang titigil. Pumatay ka ng pumatay ng tao. Kapalit ng buhay mo. At mas lalo pang dumami ang mga kaluluwa sa aking kaharian. Nene. Oh, umiiyak ka na naman. Bakit? May masakit ba sa'yo? Wala po. Oy, bakit ka umiiyak? Kasi po si tatay, nakita ko siya kagabi. May dugo. Dugo? Opo. Ano bang dugo ang sinasabi mo? May dugo po sa kamay ni tatay. At may hawak siyang kutsilyo. Nag-aalala na ho ako sa anak ko, Itay. Ibang-iba na ang kinikilos ni Nene. Hindi naman siya katulad ng dati. Parang lagi siya ngayong takot na hindi ko maintindihan. Hindi kaya dahil pa rin sa nangyari kay Franco? Ang ibig kong sabihin baka naman nagkatruma ang bata. Tay? Una, nang mamatay si Franco at sumunod nang nabuhay siya, sa murang kaisipan ng batang katulad ni Nene, may mahirap tanggapin ang ganung pangyayari. Ay, kung totoo man ang sinasabi niyo, bakit sinasabi ni Nene na may sungay at buntot si Franco? At yung sinabi niya sa akin na nakita niyang may dugo at may hawak na kutsilyo ang kanyang ama nang pumasok sa bahay. Marahil kasama na yon sa trauma ng bata. Hayaan mo. Kakausapin ko si Nene at ipaliliwanag ko sa kanya ang mga nangyayari. At sasabihin kong wala siyang dapat ikatakot, lalo na sa kanyang ama. Sana naman maunawaan mo ang sinabi ko sa iyo, Nene, ha?
At huwag kang matakot sa tatay mo. Ha? Nene? Opo. Sige. Lapitan mo na ang inyong ama. At hayun siya. Sa may bintana. Kausapin mo siya at iakapin mo. Sige na. Opo. Bakit ka tumigil? Sige na. Matutuwa ang tatay mo. Ayoko po. Natakot ako. Nene, saan ka pupunta? Natakot ako. Nene! Nagmamadali na namang umalis si Franco. At parang balisa. Susundan ko siya. Kailangang malaman ko kung saan siya nagpupunta at kung ano ang ginagawa niya. Nasaan na siya? Abay, biglang nawala. Ano yun? May sumigaw sa banda doon. Pupuntahan ko. Baka umatake na naman ang serial killer. Ano? Si Franco. Ayun siya. Doon siya nanggaling sa lugar kung saan narinig ko ang sigaw. Hindi kaya nakasagupan niya yung kriminal? Nasaan kaya si Franco? Wala siya dito sa loob ng bahay. Sana naman kaya nagpunta ang lalaking yun. Bakit pag gabi-gabi na lang palagi siyang umaalis? Baka siya na ito. Sandali! Nandiyan na! Nasaan si Franco? Tay, anong... Nasaan ang asawa mo? Wala ho. Hindi ko nga alam. Bakit to ba pawisan kayo? Saan kayo galing? May nagbukas ng pinto doon sa likod ng bahay. Baka si Franco yan. Paraanin mo ako. Ha? Gusto ko siyang makausap. Ay, tay! May gusto lang akong malaman sa kanya. Ano kayang gustong malaman ng itay kay Franco? Lalapit pa ako ng konti. Pakikinggan kong usapan nila. Magtapat ka. Aminin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba? Anong sinasabi ng itay? Sumagot ka. Ikaw ba ang pumapatay dito sa lugar natin? Anong? Ikaw ba ang kriminal? Ikaw ba ang serial killer? Si Franco? Siya ang pinagpipintangan ng itay na mamamatay tao? Naghihinala na sa akin ang itay dahil sa nakita niya kagabi. Kailangan mag-ingat ako. Hindi nila dapat maalaman ng totoo na ako ang pumapatay dito sa lugar namin. Alam kong mali ang ginagawa ko, pero kailangan kong gawin para mabuhay ako. Kailangan kong pumatay araw-araw, kaya nagkasunduan namin ni Lucifer. Lucifer? Papatay ako araw-araw. Papatay ako, Lucifer! Dahil gusto kong manatili sa mundong ito. Ayoko nang bumalik pa sa impyerno!
Ayan. Lumabas na si Franco. Susundan ko siya. Gusto kong ako mismo ang makakumpirma kung totoo nga ang binibintang sa kanya ng Itay na siya ang serial killer. Naninikip ang paninga ko. At ang mukha ko, may sugat na naman. At may lumalabas na mga uod. Kailangan ko nang pumatay. Kailangan. Pero wala akong makitang tao. Doon, sa bandang yun, may narinig akong kaluskos. Pupuntahan ko. Pasensya ka na. Pero ikaw magsasalba sa buhay ko ngayong gabi. Patungo siya dito sa pinagtataguan ko. Makikita niya ako. Anong gagawin ko? Malapit na siya. Kung sino ka man, salamat sa'yo. Dahil ikaw ang sagot sa problema ko ngayon. May hawak siyang kutsilyo. Patay ka ngayon? Halika dito! Mamatay ka! Wag! Franco, ako ito. Magda? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang mukha mo, nakakatakot. Hindi ka na dapat na sumunod. Hindi mo dapat natuklasan ang lihim ko. Ikaw ang kriminal? Oo! Ako nga! Ginagawa ko ito para mabuhay. Para sa inyo. Nakipagkasundo ako kay Satanas. Kailangan kong pumatay. Isang buhay sa isang araw. Yun ay katumbas ng isang araw sa buhay ko. Bakit mo ito ginagawa? Para sa inyo. At ayokong mapunta sa impyerno. Ayoko, Magda. Franco. Pero ngayong natuklasan mo ang lihim ko, wala na ako magagawa. Kundi ang patayin ka. Franco. Patawarin mo ako. Kailangang manatiling nakatago ang lihim ko. Wag. Franco, wag. Asawa mo ako. Patawad, Magda. Huwag mo gawin yan. Patawad. Wag. Patawad, Magda. Nasaan kaya si Magda at Franco? Bakit wala sila? Saan sila nagpunta? Ang lakas pa naman ng ulan. Lola! Oh, Nene, bakit gising ka pa? Bakit hindi ka pa natutulog? Natatakot po ako. Saan? Tatay! Ha? May kumakatok. Nene, sandali ha. Titingnan ko lang kung sino ang nasa pinto. Baka ang nanay at tatay mo na yan. Nay! Buksan yung pinto! Boses ni Magda yun ah. Pero bakit? Sandali! Anak! Sandali! Ha? Magda! Anak! Ano nangyari sa'yo? Bakit duguan ka? Sino may gawa niyan sa'yo? Sino? Hindi totoo sinasabi mo. Hindi totoo. Frank. Siyang may gawa. Ay! Magdaan! Anak ko! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ko! Ang anak ko! Mga kapitbahay! Ano itong nagawa ko?
Pinatay ko ang sarili kong asawa! Magda, patawarin mo ako! Magda! Gusto ko lang na magmabuhay. Ayokong bumalik sa impyerno. Ayoko. Ano ito? Ang sugat ko. Bakit hindi pa gumagaling? Bakit dumadami at parang naagdas ang katawan ko? Amoy bulok! Sabi ko... Napigo ka, Franco. Oh, Lucifer? Buhay ang asawa mo. Hindi mo siya napatay. Ano? Kaya tumigil na ang orasan ng iyong buhay. Hindi mo natupad ang ating kasunduan. Kaya isasama na kita sa impyerno sa iyong magiging tahanan sa habang panahon. Hindi! Ayoko! 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 Tama lang na ipinasunog ko ang katawan mo, Franco. Para kung sakaling makipagkasundo kang muli sa demonyo, wala ka nang babalikan. Ayokong makasama ang isang alagad ng Diablo. At kung nasan ka man ngayon, sana'y mapatawad ka pa rin ng Diyos. Franco. Magda. Josie. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Kay Gilier at sa asawa mo. Ha? Nagtapat sa akin ang kaibigan ni Gilier. Kasama niya sa pang-hold up. Josie? Ang asawa ko nagbiyo kay Franco para mang-hold up. Malaking kasalanan ng asawa ko sa inyo. Oh. Sana, patawarin mo ako sa nagawa ko. At sana, mapatawad din ako ni Franco. Saan man siya naroroon ngayon. Baka gusto mong samahan
si Franco sa kanyang kilalalagyan. Sige, magpakasama ka. Makipagkasundo ka kay Lucifer upang tuluyan ang maghirap sa impyerno.